So, Erica, maaari mo bang sagutin ang unang larawan sa ating TV screen? Sir, ano po yan? Sa Quezon po, sir. Sa Quezon. So, tignan natin kung tama ba ang sagot ni Erica na ang nasa unang larawan ay sa Quezon. Ayan, tama. Bigyan natin siya ng isang palakpak. 1, 2, 3, go. Ayan. So, ang unang larawan na inyong makikita ay mula sa lalawigan ng Quezon. So, pangalawang larawan kaya, Jerich. Sir. Ayun, sino? Sir, Batangas. Sa Batangas. Okay, so tama kaya ang kasagutan ni Jerich na ang pangalawang larawan natin ay mula sa lalawigan ng Batangas. Tama. Bigyan natin ng isang palakpak si Jerich. 1, 2, 3, go. Ayan. So, ang inyong makikita na larawan ay ang ating pambansang bayani na si Apolinario Mabini na nakita nyo rin dito sa ating larawang ginawa, no? So, siya ay mula sa lalawigan ng Batangas. Okay? Next. Sa pangatlong larawan, sino ang nais na sumagot? Yes, sir. Volunteer? Ako po, sir. Erica, yes. Sa ano po yan, sir? Sa Cavite po. Sa Cavite, syempre. Nagpipilitrip po kami Dito ka nakatira at syempre, tama ang iyong sagot. Okay? So, bigyan natin ng isang palakpak sa Erica. 1, 2, 3, go. Ayan. So, ang inyong makikitang pangatlong larawan ay mula sa lalawigan ng Cavite. At yan ay tahanan ng ating unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Okay? So, sumunod. Sa pang-apat na larawan kaya, Jerich, Sir. maaari mo bang sagutan ng ating pang-apat na larawan? Ano yan, sir? Sabi sa Rizal. Okay, so tignan natin kung sa Rizal nga ba talaga ang tamang sagot. Ayan, sa Rizal. So, bigyan natin ng isang palakpak sa Jerich. 1, 2, 3, go. Ayun. So, ang ating pang-apat na larawan ay mula sa lalawigan ng Rizal. At ito ay tinatawag na Gigantes Festival. Okay? Next. Sa panghuling larawan kaya, sino ang nais na sumagot? Yes, sir. Yes, Luigi. Sa ano po sir? Sa Laguna sir? Laguna, no? So, tignan natin kung tama ba ang sagot ni Luigi na Laguna. Okay? So, very good, Luigi, no? Bigyan natin ng isang palakpak si Luigi. 1, 2, 3, go! So, ito ay mula sa Laguna na lagi nilang na ipinagmamalaking produkto na mula sa kanilang lalawigan. Okay? So, palakpakan natin ang bawat isa. Salamat sa inyong kooperasyon, mga minamahal ng mga mag-aaral. Okay? So, eto, tama ang inyong mga sinagutan na matching type sa ating lesson sa araw na ito. Okay? So, meron tayong mula sa Quezon, ang ating pambansang bayani na mula sa Batangas, ang tahanan ng ating pambansang bayani din na si Emilio Aguinaldo mula sa Cavite, ang Gigantes Festival na mula sa lalawigan ng Rizal, at ang special na buko pie na mula sa lalawigan ng Laguna. Okay? So, ngayon naman, meron akong mga katanungan na nais itanong sa inyo. Paano ba natin mapapanatili ang kultura? O sa paanong paraan ba natin bilang mga mag-aaral at bilang mga nasa bagong henerasyon, paano natin mapapanatili ang isang kultura? Yes, Erica. Sir, mapapanatili po natin yung kultura sa pamamagitan po ng pagpapahalaga po natin, pagsunod po sa mga tradisyon natin at sa pagtuturo po nito sa mga susunod na henerasyon po. Okay, very good. Bigyan natin ng tatlong palakpak sa Erica. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay, tama yun, no, sa pagpapahalaga. Kaya minsan, no, o kadalasan, bilang mga mamamayan at bilang mga estudyante, kinakailangan din ang pagpapahalaga natin sa ating kultura, sa ating tradisyon, at sa ating paniniwala, lalong-lalo na dito sa Region 4A. Okay? So, susunod na question. Ano ang pinagkaiba at pagkakahalintulad ng kultura sa rehiyon? No? Bilang mga mag-aaral, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng kultura sa rehiyon? Yes, Jerich. Sir, sir? Nagkakaiba ang kultura, sir, sa pagkain, tradisyon, at pagdiriwang ngunit nagkakatulad sa pagpapahalaga sa pamilya at pananampalataya po, sir. Okay, so bigyan natin ng tatlong palakpak si Jerich. 1, 2, 3, go! Okay, so very good, Jerich, no? Meron tayong mga pagkakaiba-iba base sa kultura at tradisyon kada lalawigan. Kunyari, dito sa atin, no, sa Cavite, maraming mga kultura
maraming tradisyon ang mga nasimulan na ng ating mga ninuno na naiba din no, sa kultura at tradisyon sa lalawigan ng Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. So, mayroon din itong mga pagkakahalintulad gaya ng pananampalataya at pagkakaisa ng ating pamilya. Okay? So, susunod, magbigay ng paliwanag tungkol sa kahalagahan ng elemento ng kultura. So, sino kaya ang makakapagbigay ng paliwanag sa kahalagahan ng elemento ng kultura? Yes? Yes, Jerich. Sir, sir? Ano po? Mahalaga po ang kultura dahil ito po ang ipapakita ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino po, sir. Very good, Jerich. So, bigyan ulit natin si Jerich ng tatlong palakpak. 1, 2, 3, go. Yan. So, ito ay napakahalaga dahil ito ang nagiging sentro ng ating pagka-Pilipino, no? Ng ating pagka-Pilipino sa puso, sa diwa, at sa pagmamahal natin sa ating bansa. Okay? Susunod na katanungan. So, mag-ugnay naman tayo, no? Paano naman natin na mapag-uugnay ang tradisyon at kaugalian sa mga partikular na lugar sa Calabarzon? So, sino kaya ang maaaring makapag-ugnay ng mga tradisyon, mga kaugalian ng mga Pilipino sa mga partikular na lugar na bumubuo sa Calabarzon o ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon? Ako, sir. Yes, Erica. Yung Pahiyas Festival po, sir, sa Quezon po siya. Tapos yung Supli naman po sa Batangas. Yung Gigantes Festival po sa po siya, sa Rizal. Tapos yung sa Cavite naman po yung Wagayway Festival po. Okay, bigyan natin ng tatlong palakpak sa Erica. Very good. 1, 2, 3, and go! Very good, no? So, maraming mga partikular na mga tradisyon na kinauugalian ng ating mga Pilipino na maaari din natin iugnay, no, sa ating buong lalawigan ng Calabarzon. Nandiyan yung mga Gigantes Festival, yung Subian Festival, yung Pahiyas Festival na makikita natin, no, sa lalawigan ng Quezon. At marami pang ibang mga kultura, tradisyon at mga kaugalian ang ating pwedeng maranasan dito sa Region 4A o sa Calabarzon. Okay? So, ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating pinaka main point ng ating pag-aaral ngayon, which is yung kultura. So, ano nga ba ang kultura at paano ba natin ito napapahalaga bilang mga mag-aaral at bilang mga estudyante? So, ngayon naman, tatanungin ko kayo, no, ano ang ibig sabihin ng kultura bilang isang mamamayan, bilang isang kabataan, bilang isang nag-aaral ng mga bata sa baitang na grade 3, no? Ano nga ba ang kultura? Sino ang pwedeng sumagot? Ano ang ibig sabihin ng kultura? Yes, Jerich? Ano ang ibig sabihin ng kultura? Sir, yung mga parang mga tradisyon ng bawat lugar po, sir. Tradisyon ng bawat lugar. Very good, no? So, ngayon, ang ibig sabihin ng kultura, pakibasa nga, Erica. Ang kultura ay ang kabuuan ng tradisyon at paniniwala ng komunidad. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ay nagpapakita ng yaman at pagkakaisa. Okay, very good. Salamat, Erica, sa iyong pagbabasa. No, ang kultura raw ay ang kabuuan ng tradisyon at paniniwala ng komunidad, no? Meron tayong mga, sabi nga natin kanina, meron tayong iba't ibang mga paniniwala. Meron tayong mga iba't ibang tradisyon at kultura base sa kinabibilangan nating lalawigan. So dito sa atin, sa Cavite, maraming mga tradisyon, mga kultura, ang kinaugalian na nating gawin, no? Minsan nga, 'di ba, kapag pumupunta tayo sa isang piyesta sa isang lugar, no, marami tayong mga nakikitang mga kakanin, mga tinitindang gawa ng mga ating mga ninuno at gawa ng mga matatanda na nakaugalian na din nilang kainin at ibenta sa mga napipili nilang lugar na pinagdadausan ng mga piyesta. Okay? Next. So, ito yung mga halimbawa ng kultura, no? Unang-una dito, ang kultura, yung sama-sama ng iisang pamilya. Sabi nga ni Jerich kanina, meron tayong pagkakaisa-isa bilang pamilya. At ito, yung nakikita sa atin, pinakamatingkad na nakikita sa ating mga Pilipino, yung pagkakaisa-isa ng bawat pamilya. O, halimbawa, ang kultura, no? Sa pagkakaisa ng mga pamilya tuwing Pasko, may birthday,
bagong taon, at syempre hindi mawawala yung mga piyestahan dito sa ating lugar, no? Pangalawang larawan, ang kultura ay bumabase din sa kung ano yung nakaugalian natin, no? Halimbawa, sa ikalawang kultura na ito, yung pagsayaw ng tinikling, no? Dapat natin din ipagmalaki ito sa ibang mga tao at sa ibang mga nasyonalismo, dahil ang tinikling ay isa sa mga sayaw na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Pangatlo naman ay yung bayanihan, no, sa ating lugar. Minsan nakikita natin dito sa mga probinsya na malimit pa rin ginagawa. At minsan ay nakikita din natin ito sa mga liblib na lugar kung saan ang kanilang bahay ay binubuhat at nagtutulong-tulungan ng ilang mga kalalakihan. Okay? So, sumunod. So, ano nga ba ang tradisyon? Meron bang nakakaalam kung ano ang kahulugan ng tradisyon? Yes, Jerich. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng tradisyon? Sir, yung sir, yung parang parang siyang kultura, sir, pero ito yung na sa mga, like parang galing sa mga ninuno po natin, sir. So, yun yung parang hanggang ngayon ginagawa po natin, sir. So, Okay, very parang good. festival, sir, ang ganun. Okay, so ngayon ang tradisyon, yun yung mga kinaugalian na gawain natin. O, halimbawa, sa mga Katoliko, ang tradisyon nila yung pamamanata tuwing mahal na araw. At minsan kung makikita natin sa mga telebisyon, sa mga balita, na meron din ibang mga tao na nagpapapako sa krus tuwing mahal na araw. Meron din naman dito sa atin sa Cavite, yung tinatawag nating karakol kapag kapistahan ng kanilang mga patron, no? So yun ang tinatawag nating tradisyon, at hindi lamang yan dito nabubuo sa ating lalawigan sa Cavite. Maraming mga tradisyon ang bumubuo sa lalawigan na sakop ng Calabarzon. Okay? Sumunod. So ang tradisyon, ito ay tumutukoy din sa mga nakaugaliang gawi, paniniwala, yung mga ritual, at kaugalian ay pinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa mga susunod pang mga henerasyon. Ito ay madalas na konkreto at paulit-ulit, kaya napapanatili ito sa mahabang panahon. So, ang ibig sabihin din o kahulugan din ng tradisyon ay bahagi, no, ng mas malawak na kultura, mas malawak na komunidad, at karaniwang nababago ng mabagal o nananatili sa orihinal nitong anyo. So, mayroon tayong ibang mga halimbawa dito ng tradisyon. Unang halimbawa natin yung pagdiriwang ng pista sa bawat bayan. So, sabi ko nga kanina, dito sa lalawigan ng Cavite, bawat bayan dito ay mayroong tradisyon. Ito nga yung ginagawa nating karakol dito sa Cavite. Pangalawa namang halimbawa, yung pagmamano bilang paggalang sa nakakatanda. So ito, yung hindi nawawala sa ating mga Pilipino, yung pagmamano sa ating mga nakakatanda sa atin. Kaya nga 'di ba, hindi lamang tuwing sasapit ang Pasko tayo nagmamano sa ating mas nakakatanda sa atin. So pangatlo at panghuli na halimbawa, ito yung pamamanhikan, no? Kung saan humihingi ng pahintulot ang lalaki sa pamilya ng babae bago ang kasal. So, ang pamamanhikan, ito ay isang tradisyon din na ginagawa napakatagal ng panahon. Kaya naman, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ginagawa ng ibang mga lalaki. At kung minsan nga ay nagdadala rin sila ng pagkain doon sa bahay at sa pamilya ng babae bago sila ikasal upang pag-usapan at upang mapagplanuhan din ang kasal na kanilang gagawin. Okay? So, may naintindihan ba sa ating lesson sa araw na ito? Okay, very good. Next. So, ang kultura at tradisyon. Ngayon naman, pag-ugnay naman natin silang dalawa. Ang kultura at ang tradisyon. So, Jerich, maaari mong basahin ang ugkaugnayan ng dalawa, ang kultura at tradisyon? Sir, ang tradisyon ay isang mahalagang bahagi ng kultura. Ang kultura ay hindi mabubuo kung walang mga tradisyong isinasagawa at pinapanatili. Halimbawa, ang kultura ng Pilipinas ay binubuo ng maraming tradisyon tulad ng pagdiriwang ng pista, pagmamano at harana. Gayunpaman, habang ang tradisyon ay maaaring magbago o mawala sa paglipas ng panahon, ang kultura ay patuloy na nagbabago at sumasabay sa modernong panahon. Okay, very good. Salamat, Jerich. Kaya sabi dito, hindi mabubuo ang kultura kung wala ang tradisyon. At hindi rin naman nabubuo ang tradisyon kung wala ang kultura. Dahil ito ay laging magkaugnay at lagi din silang magkasama. Okay?
Next. So, ngayon naman, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng lalawigan at saan ba nanggaling ang salitang lalawigan. So, ang lalawigan ay isang unit ng pamahalaang lokal sa atin dito sa Pilipinas. Binubuo ito ng mga bayan at lungsod na pinamumunuan ng isang gobernador. Sa bawat lalawigan ay may sariling kultura, tradisyon at mga produkto na nagiging simbolo ng kanilang lugar. So, halimbawa, dito sa atin, no, sa Cavite, maraming mga lokal, maraming mga munisipalidad, at maraming mga lungsod ang bumubuo nito. So, syempre, hindi mabubuo ang isang lugar kung walang gobernador na namamahala sa isang lalawigan. Kagaya dito sa atin sa Cavite, merong isang gobernador na nagpapanatili at nagiging isang leader para gabayan ang kanyang mga nasasakupang mga tao. Okay? So, yan. So, ang halimbawa ng lalawigan ay bawat lalawigan sa ating bansa ay naitatag sa iba't ibang panahon. At ito ay depende sa kasaysayan ng kanilang pagkakatatag, kolonyal na impluensya, at reorganisasyon ng mga rehiyon. So, kung mapapansin ninyo, mga minamahal kong mga mag-aaral, mayroong araw doon sa watawat ng ating Pilipinas. So, ang sinag na yon ay mayroong binubuo ng 8 sinag. At ang 8 sinag na ito ay binubuo din ng 8 lalawigan, no? So, unang-una dito, ang Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Batangas, Laguna, Cavite, Maynila, at Pampanga. So, ito ang 8 lalawigan na bumubuo doon sa 8 sinag ng araw sa ating watawat ng Pilipinas. So, Erica, maaari mo bang ulitin ang mga lalawigang bumubuo, no, sa 8 sinag ng araw sa watawat ng ating Pilipinas? Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Batangas, Laguna, Cavite, Manila, at Pampanga po. So, very good. Bigyan natin ng isang palakpak sa Erica. 1, 2, 3, go! Ayan. So, maraming salamat, Erica. So, ngayon, itong 8 sagisag na ito, o 8 lalawigan na bumubuo sa 8 sinag ng araw, sila yung mga naitatag, no? Mga unang naitatag na mga lalawigan o mga lugar sa atin dito sa Pilipinas. So, sila yung may mga makasaysayang kultura at tradisyon, at mula sa pagkakatatag ng mga kolonyal at sa impluensya din, no, ng mga sumakop na mga banyaga dito sa atin sa Pilipinas. Okay? So, ito nga, no, sinasabi ko nga na ang 8 sinag ng araw na ito ay may makasaysayang simbolo din, no? Hindi lang sila basta nilagay doon sa sinag na iyon. So, ang mga ito ay sumisimbolo na yung mga 8 probinsya o mga 8 lalawigan na unang naghimagsik, no, laban sa mga pananakop ng Espanya noong himagsikan taong 1876, no. Ang mga probinsyang din ito ay isinailalim din, no, sa martial law, okay, ng mga Espanyol dahil sa kanilang aktibong pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Okay? Next. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng rehiyon? Kanina, natalakay natin ang kaugnayan ng kultura at tradisyon, gayon din ang lalawigan. So ngayon naman, tignan natin at pag-aralan din natin kung ano ang ibig sabihin o kahulugan ng rehiyon. Erica, maaaring bang basahin ang kahulugan o ang definisyon ng rehiyon? Ang rehiyon ay isang mas malawak na dibisyon ng bansa na binubuo ng maraming lalawigan. Sa Pilipinas, mayroong 17 rehiyon, kabilang ang Region 4A o Calabarzon, na kinabibilangan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ang bawat rehiyon ay may natatanging ekonomiya, kultura, geografiya na nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Okay, very good. Maraming salamat, Erica. So kanina, doon sa lalawigan na pinag-aralan natin, no, may iba't ibang mga munisipalidad at lungsod ang bumubuo sa isang lalawigan. So, sa isang lalawigan din ay hindi mabubuo kung wala itong gobernador. So, ito ay isang maliit lamang na lalawigan. So, ngayon naman, ang rehiyon ay mas malawak na dibisyon, no? Mas malawak na dibisyon na binubuo ng maraming lalawigan sa Pilipinas. So, halimbawa, dito sa atin, sa Cavite, nasasakop tayo ng Region 4 o ng Region 4A o ang tinatawag nating Calabarzon, ang Cavite, Laguna, Batangas, Quezon.
At bawat rehiyon ay mayroong natatanging ekonomiya, kultura, at geografiya na nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. O halimbawa, sa lalawigan ng Rizal, di ba? Meron sila doong ipinagmamalaking produkto, yung gawaan ng rattan. So, yun ay pumapasok din sa ekonomiya dahil ito ay nagpapaunlad din ng kanilang lalawigan at nagpapaunlad din ng ating bansa. O dito din sa atin, sa Cavite, meron din ditong gawaan ng kape. Okay? So, ito, ang gawaan ng kape ay minsan o kadalasan ay ine-export din sa ibang bansa upang ibenta. At itong mga kultura, mga tradisyon, mga ekonomiya na nagpapaunlad sa bansa ay maaari din natin ipagmalaki bilang mga Pilipino na sa atin nang galing ang mga sa ating ekonomiya din nang galing ang mga ito. Okay? Next. So ngayon ang Calabarzon o ang Region 4A ay binubuo o Erica, ano ulit? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. So ngayon, ang bumubuo ng Calabarzon o ng Region 4A ay ang Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Erika, ano mo na? Stop na. Nangangalay na ako. Nga ba yan, pre?